May mga panahon ba na kahit maraming tao sa paligid mo, pamilya, kaibigan, mga katrabaho, parang wala pa ring nakakakita sa'yo? You smile in public, pero umiiyak ka sa gabi. You talk, pero parang walang nakikinig. Yung tipong nakahiga ka na lang sa kama, nakatingin sa kisame, iniisip, kung mawala ako, may makakapansin kaya? Pero alam mo ba, ang pakiramdam na yan, hindi lang emosyonal, spiritual din. Kasi may kaaway na gustong ihiwalay ka, hindi lang sa mga tao, kundi sa Diyos mismo. At doon siya madalas nananalo, sa katahimikan ng kalungkutan. Ang kaaway ay ginagamit ang kalungkutan para ihiwalay ka. Loneliness isn't just sadness, it's one of the enemy's oldest tricks. Ang gusto talaga ni Satanas ma-isolate ka. Kapag mag-isa ka na, doon niya sisimulan ang mga kasinungalingan. Wala kang halaga, walang may gusto sa'yo, iniwan ka na pati si Lord. At kapag naniwala ka doon, hindi na siya kailangang gumawa ng kahit ano, kasi ikaw mismo, unti-unti mong winawasak ang sarili mo. Kaya mapapansin mo, kahit surrounded ka ng mga tao, parang may pader. You stop reaching out, you stop hoping, even stop praying. Kasi loneliness doesn't just attack your emotions, it attacks your identity. Pero tandaan mo, ang Diyos ay hindi lumikha ng tao para mabuhay mag-isa. Sa simula pa lang sinabi niya, "It is not good for man to be alone." Ang kalungkutan ay hindi kanyang disenyo, kaya kung nararanasan mo ito ngayon, huwag mong isipin na wala siyang pakialam. Dahil siya mismo ang gustong bumasag sa katahimikan ng kalungkutan mo. Sa panahon ng pagtalikod, tapat pa rin si Lord. Minsan mas masakit, kapag ang mga taong dapat unang nagmamahal sa'yo, sila pa ang unang tumalikod. Pero ito ang pangako ni Lord sa Psalm 27 verse 10. "Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me." Ang ibig sabihin, kahit ang mga taong dapat unang magmahal sa iyo ay bigong tumupad, si Lord kailanman ay hindi. At sa Isaiah 49 verse 15 to 16, sinabi niya, "Can a mother forget her child? Though she may forget, I will not forget you. I have engraved you on the palms of my hands." Hindi ka lang maaalala ni Lord. Nakaukit ang pangalan mo sa palad niya, katulad ni Daniel na nakakulong. Iniwan ng lahat. Akala niya pati si Lord tahimik. Pero isang gabi, may guard na nagbigay sa kanya ng Bible. Pagbukas niya, unang verse niyang nabasa, "I have engraved you on the palms of my hands." Umiyak siya, kasi doon niya naramdaman, hindi pala ako nakalimutan. At ganun din ikaw. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin ni Lord. Nakikita ka niya. Dumadating ang Diyos sa gitna ng kalungkutan. Minsan gusto natin si Lord dumating sa malakas na paraan. Kagaya ng milagro, sagot agad sa panalangin, o biglang pagbabago sa sitwasyon. Pero iba minsan ang paraan niya. John 14 verse 18 says, "I will not leave you as orphans. I will come to you." At sa Psalm 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Hindi niya sinabi, "Maghintay ka hanggang gumaling ka saka ako lalapit." Ang sabi niya, "Sa gitna ng sakit mo, andito ako." Kapag wala nang nakikinig, siya pa rin ang kasama mo. Kapag tahimik ang lahat, siya ang bumubulong. Anak, nakikita kita. Hindi mo kailangang itago ang luha mo, kasi bawat patak, nakikita niya. Loneliness may be loud, pero mas malakas magsalita ang Diyos. Kapag lahat ng boses sa paligid mo ay naglalaho, ang tinig niya ang natitirang totoo. Ang presensya ng Diyos, ang pinakamalaking pangako niya. Ang isa sa pinakamakapangyarihang pangako ng Diyos ay nasa Hebrews 13 verse 5. "Never will I leave you, never will I forsake you." Hindi ito suggestion, hindi ito parang baka. Isa itong vow, isang panata. Kaya kahit gaano kalalim ang iniiyak mo gabi-gabi, hindi siya lumalayo. Hindi siya kagaya ng tao na napapagod o nagsasawa. Kapag nararamdaman mong invisible ka, bumalik ka sa salita niya. Basahin mo ang Psalm 139, kung saan sinasabi niya na alam niya bawat detalye ng buhay mo. Puntahan mo ang Psalm 91, kung saan may shelter ka sa kanya. Basahin mo rin ang Isaiah 43, kung saan sinabi niya, "When you pass through the waters,
I will be with you. Hindi ka niya iniiwasan. Kasama mo siya sa gitna ng unos. Minsan hindi agad mawawala ang sakit, pero mapapalitan ito ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa kanyang bulong, ipinapaalala niya, hindi ka nag-iisa. Naalala mo si Elijah? Siya yung propetang tinawag ni Lord na nagpababa ng apoy mula sa langit. Pero dumating siya sa punto na gusto na niyang sumuko. Pagod, takot, at mag-isa. Tumakbo siya. Nagtago sa kuweba at sinabi, Lord, ayoko na. Pero anong ginawa ni God? Hindi niya siya sinigawan. Hindi niya sinabi, mahina ka. Ang ginawa niya, bumulong. Hindi sa malakas na hangin, hindi sa apoy, hindi sa lindol, kundi sa still small voice. At sa boses na yon, ipinaalala niya kay Elijah, hindi ka nag-iisa, may plano pa ako sa'yo. Ganon din ang ginagawa niya sa'yo. Hindi palaging malakas pero laging malinaw. Kapag wala nang natira kundi katahimikan, doon mo madalas maririnig ang boses niya. Huwag kang matakot sa mga sandaling tahimik, kasi minsan, doon nagsisimula magsalita ang Diyos. Kung tumagos sa puso mo ang mensaheng ito, i-type mo sa comments, I'm not alone. Hayaan mong maging paalala ang video na ito na hindi ka nakakalimutan, hindi ka invisible, at hindi ka nag-iisa. At kung gusto mo pa ng mga mensaheng ganito, mula mismo sa salita ng Diyos, mag-subscribe ka na dahil bawat video dito ay patunay na patuloy pa ring nagsasalita ang Diyos at hindi ka niya iniwan.